Um, yung nararamdaman ko kasi ako lungkot. Lungkot. Mixed kasi. Masaya, then nakikita mo yung mga kababayan, hindi pa ako nakarating dito. Malungkot dahil yung pagkikita natin ganito. Ang mukha lang ng mga tao, hindi na lungkot. Takot na. Iba na yun eh. Para sa akin, siguro, itong pagkakataon na to, kailangan, pag nagdesisyon tayo, ibig sabihin sa national, ang desisyon natin dapat talaga konkreto. Kung ano yung tulong na pwede natin ibigay sa kababayan natin na hindi pansamantala. Yung solusyon na. Kasi sa pag-iikot ko, nakita ko may mga nakatira sa tabi ng ilog. May nakatira sa ilalim ng tulay. Siguro yung mga ganun na sitwasyon dapat solusyonan na natin. Meron mga nakatira sa hindi nila lupa. Kumbaga yung matatagal ng problema ng bayan na lagi lang natin sinusolusyonan ng hindi konkretong solusyon. Siguro sana magtulong-tulong tayo na masolusyonan yun. Kasi hindi na ito katulad dito, isang pamilya na nawala ng sabay-sabay. Siguro hindi yun magaan na para sa lahat ng mga nasa gobyerno. Sa amin, dapat namin dalin yan eh. Hindi yan pwedeng dumating ka lang, pag alis mo, wala na. Dapat dala mo para makaisip tayo ng solusyon. Alright. So, yung message nyo po sa family Sinoro, nag-usap po kayo ni Rosemary? Ako kasi, sabi ko nga sa kanya, nangyari din sa amin yan, sa pamilya namin, hindi lang bagyo, hindi lang baha. Sa politika naman, ako, namatay yung tatay ko, kapatid ko. Pero ang naging takbuhan namin, yung faith sa mga ganitong pagkakataon, talagang Diyos ang pupuntahan natin. Yung kung tao kasi, andyan tao para dumamay. Pero yung magbibigay sa atin ng peace of mind, yung faith natin sa pagkakataong ito. Sabi ko sa kanya, kumapit ka sa Diyos. Kasi yun talaga yung solusyon. Pero sa atin, sa ating lahat, lesson to. Itong nangyari sa pamilya niya, wake up call to sa ating lahat. Lalo na kami na nasa gobyerno. Kasi hindi to isa, hindi to dalawa, hindi to tatlo, 4, 8 to. Isang pamilyang masaya, isang pamilyang buo. Hindi to katanggap-tanggap. Okay. Then lastly na lang, for the entire people of Baco, during these trying times, ano po yung mensahe nyo sa kanila, sa amin dito sa Bago City? Alam ko mga mahal kong kababayan dito sa Bago City, yung pangalan po ninyo, siguro kailangan malaman ng buong bayan na bago, ibig sabihin talaga magbago na ang buong Pilipinas. Yung magkaroon tayo ng resurrection ng ating faith. Pangalawa po, yung faith na yun, hindi ibig sabihin nun mabuhay tayo sa pagtitiis. Hindi po yun dapat parang
lagi na lang na pagka tayo may ganito magtitiis. Hindi po. Kailangan po dumating ang panahon na yung pagiging matiisin natin mapunta sa pagiging matatag. At yung pagiging matatag, yun po yung daan para magkaroon ng pagbabago sa ating sistema ng pamumuhay at sa paggugobyerno. Alam nyo, dito papasok kami. Nakita namin yung estatwa ng isa sa inyong mga hero. Alam nyo, yung hero na yan, sila ho yung unang nagtayo ng federal state ng Visayas. So sana dumating ho yung panahon na yun na ma-realize natin na dumating ang panahon na hindi na po tayo, masakit man sabihin, pero kailangan dumating ang panahon na hindi na tayo nag-aantay pa ng, ako, taga Luzon ho ako. Sana sa mga ganitong pagkakataon, dumating yung panahon na hindi na natin aantayin pa yung mga taga Luzon kung ano yung kanilang mga solusyon pa sa problema. Dumating yung panahon na tayo na mismo, kayo na mismo dito sa Visayas, sa Negros, yung tatayo, kung ano yung inumpisahan ng bayani ho ninyo, diyan, bayani natin, nakita sa estatwa, federal, pag-isipan po natin. Sa inyo yan nag-umpisa Dito yan nag-umpisa. Sana ma-realize po yan ng ating mga kababayan sa buong bansa. Thank you, Senator. Salamat.